Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo, bisan kung kita dili mo adto sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw, ang gitawag og brisk walking matud pa. Gawas ka makatabang kini pagpakunhod sa timbang, makaayo kini sa sirkulasyon sa dugo ug oxygen sa lain-laing parte sa imong lawas. Gani, di na kinahanglang maglakaw-lakaw ka pa sa plaza. Mahimo nimo kining buhaton palibot sa imong opisina, sud sa palibot sa mall. Napamatud-an nga kining matang sa yanong ehersisyo, makatampo usab sa gaan nga panghuna-huna ug inanay makawagtang sa tambok nga miputos sa imong atay ug kidney nga sagad mo resulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Dan! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Grow, grow, grow! Uban sa Puffy Grow! Usa kinik na probiotic ang makatabang pag-ayo sa pagpadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Puffy Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Puffy Grow nakasinatig komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutubo gayon ang imong kita sa Puffy Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Puffy Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa Puffy Grow Animal Food Supplement. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, patrako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug abtik ang imong mga manok panabo. Mao ginakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo, gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactobit, maoro gyud na nakaayo sa ako ang mga manok. Sa Lactovet, sure winner ka. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
chika ug advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang chika ug advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana. Oras nato karon alas 12:10 sa udto. Maayo nga udto ka natong tanan. It's a good Thursday para natong tanan. It's a medyo bugnaw-bugnaw nga medyo init-init, no? Murag padong na gyud musud si Ting Uwan. No, labi na padong na musud ang ting klase kontra kay natong mga gidikanan, no, kana musud atong mga anak nga uwan kay basa. No, so good afternoon everyone. Karong tungura, wala tay guest. However, we are honored ginoo ko. Kuyog na to karon ang kamanghurang anak ni Elias Baquero. Gusto sa siguro ni siya magvidya, kaya pilapil man ni siya dire, no? Para sa atong episode karon nga chika ug advokasya. Atong advocacy karong udtuha, Code of Conduct, Code of Ethical Standards for public officials and employees. Pasabot, tukion na to karon unsay tumong og tinguha sa Republic Act 6713. Nganong naaman Joyce sumbanan ang tanang mga opisyalis, mabarangay ba na, masyudad, munisipyo, or national government na agyutay sundan. Ug mao kining balaod nga Republic Act 6713. Karong tungura, proud kita karon sa chika ug advokasya kay maski wala tay guest, daghan kaayo ang nag-chat nato, no, na sila mga gipadangat nga mga reklamo. Sugdan na itong reklamo atong programa, no? Di ba siya reklamo? Muna siya follow up, no? So, shout out na to sa kapitan sa Barangay Mambaling, no? Kanang gi-follow up ko no ang pedestrian lane, no? Pedestrian lane ko no diha, kanang dapit sa flyover, kay tao-taod na ko no na nilang gi-follow up, no? Nag 1 year na ko no, nga ilang na sila meeting with CCTO, ingon ana, so sayang lang no, kay pag last week, ato na ba tong guest, unta, si Cebu City Transportation Office Operations Head, Raquel Arce. But however, basin karon taon ato siyang matawagan, og matagaan og igong tubag ang follow-up. Di na to inong reklamo, no, kay marag, sugod pa gani, marag negative naman. So, himo na to siyang positive follow-up. No, so, welcome once again sa Chika Advokasya. Kini ang inyong paboritong oras kung diin magbinayluay ta sa inyong mga opinyon. Unsay mga naa sa inyong mga nahuna. Gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga angay madunggan. Last week, nakakita ta grupo sa mga vendors. Pag last week, na-guest na to ang head sa CCTO. So kaning mga venue, dili sa Bantay Radyo, venue ta kung asa ang mga tingog madungog, no? So karon atong hisgutan ang Republic Act 6713. Sa di pa di ay ako nga tagaan og welcome message kung kauban diri karon si Laika Genesis Baquero. Mayong udton ba diha, Laika? Mayong udto sa listeners ni Grace Caroline Baquero. Naniudto na ba ang tanan? Yeah. So, Laika, asa ka nag-eskwela karon and unsa imong program? So, nag-eskwela ko sa Cebu Institute of Technology University and ako ang program is Public Administration. Diba? Haong kaayo. Fitting na fitting ug haong na haong sa atong topic karong adlaw, which is ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Gibalik na to mo ni ang Republic Act 6713. Gipasa kani adtong Pebrero 20, 1989. Hindi ka mo Bisaya sa 1989. February 20, 1989. Kaning balaura. So meaning, maguwang ra kog 3 years aning balaura. No, so it establishes ethical standards for all government officials and employees base sa unsang prinsipyo, Laika?
Base sa principle nga public office is a public trust. Asa man na perminti na to makitaan ng kana jud public office is a public trust. Asa man na nato permi makitaan? Makita na ninyo, makita na nato sa City Hall, mga munisipyo na naka-engrave sa ilahang building. Yes, to sa mga naminaw na to karon, kung ato mo sa Kapitolyo, munisipyo, City Hall, hangad-hangad sad mo. Before mo musuod sa City Hall, hangad mo diha, na mo makita diha, public office is a public trust. Diba? O hangad-hangad sad. Di kayo magsigig doko-doko. Okay. So, ang tumong og tinguha sa Republic Act 6713, number 1, pag-promote sa high standard of ethics in public service. Pasabot, pagpalambo sa taas nga sumbanan sa pamantasan o ethics sa serbisyo publiko. Murag lawom siya, pero ihatagan na tong example. Like, unsay mahatag di mo na example kaning promote high standard of ethics in public service. So ato ang example ani kay ang usa ka empleyado sa gobyerno nagserbisyo sa mga tawo og tawo nga patas og matinud-anon. Dili siya modawat og suhol, mutubag siya sa mga pangutana sa katawhan nga adunay respeto og siguraduhon nga transparent ug legal ang tanang proseso sa opisina. Pananglitan, kung adunay kaila nga nangayo og espesyal nga pabor, iyang sundon gihapon ang hustong proseso og dili magpalabi. Diba? So, pasabot, kung natay ethics in public service, no, di kuno ta mo dawat og sohol o lagay. Diba? Naglain pa mo na lagay. Naglain na pa na. Sohol na lang kino na lagay. Basta sohol na lang oy. Mao na no. Kung natay ethics in public service, dapat tita mo dawat og sohol, soborno, sohol kana mga termino no nga makapalagot sa katawhan. O di ba? For example, empleyado ka sa gobyerno na unya naay mo submit kinahanglan jud ka suhulan para paspasan mo og lihok. Dili dapat ingon ana. No, that is not promoting high standard of ethics in public service. Kay kung ingana di ay nga kana ay sas kabaw na tanay kana mga under the table, ay sas maski barangay na ana. No, mao nang subo palandungon kung mismo gani sa barangay ingon ana na yung kalakaran. How much more in higher offices nga ana na sa munisipyo, ana na sa City Hall. No nga ingon ana na anay mga suhol-suhol, mga soborno, mga under the table, which is di gyud siya nindot, no? Mao nang nindot sa ni nga topic para sa mga naminaw nato nga mga naa sa mga barangay karon or munisipyo, paminaw mo ha kay mo ni para inyo jud ni para atuwa di ay, no? Second, unsay ikaduha nga katuyuan sa Republic Act 6713 like ka? Ensure accountability and integrity among public officials or ang pagsiguro sa tulubagon or accountability og integridad taliwa sa mga opisyal sa gobyerno. Oh, kani sila ka ako mo ginang estudyante sa una. Kaning integrity balik-balik yun ni namo nga hiskutan. Unsa ganitong integrity like ka ako gara-gara wa ka kaibaw. Unsa ganitong integrity? Integrity, it means doing what is good and right even if no one is watching. Diba? Bahala ko'y nagtanaw. Honest kay gihapon ta. Sakto gihapon na nga to ang mga gipangbuhat na kanang nasubay gyud gihapon ta sa saktong pamatasan. No munay integridad, integrity. No example, magpahigayon og transparency program sa munisipyo. Diin ang tanan nga gastos sa project sa gobyerno like kalsada, di ba? Mahumugyan ay kasagaran. Trabaho sa kalsada, ayuda nga may human-human, ingon ko no kanang mga gipili nga ayuda. Sus Ginoo. Mga pondo sa barangay ginapakita sa publiko. How do we do that? Pinaagi sa bulletin board or official website, kung naa magani page ang barangay o ang munisipyo o ang syudad, aron makita sa mga tao kung asa gigamit ang kwarta sa gobyerno. Diba ang DILG, kanang mga naminaw na to mga barangay officials, kinahanglan na agyod tay full disclosure board nga ibutang
sa atong barangay hall, kundiin kana pong makita sa mga moadto sa barangay hall. Naaligitay bulletin board pero gitaguan masad ninyo, hindi makita. Wala gihapoy transparency. So mo apil na sa gikinahanglan sa DILG full disclosure board aron makita sa katawhan asa padong ang kwarta. Unsay in and out. Hindi mo kanta, no? In and out sa kwarta sa gobyerno kay di man naatua. Di ba? Mabitaw nang daghan mo ingon nga ngano mapasalamat mata ni Kap. Ngano mapasalamat mata ni Konsihal. Nga ayuda nga kwarta gyapon nas gobyerno. Tinuod man na, di man ato ang kwarta. Pero ang kaning mga opisyalis mo ni nagpahigayon aron smooth ang atoang pag-release. Example, ayuda. Okay? Pero naapoy mga ayuda nga gikan sa DS nga wa gyud tay hold sa barangay, igo ra gud ta sa pag-assist. Okay? So, di ta magpalabi og bash, diha, ha? Okay. Laing tumong og tinguha sa Republic Act 6713 kon Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees like Prevent corruption and conflict of interest or ang pagpugong sa korupsyon o panagbangi sa interest or conflict of interest. Example, sa usa ka munisipyo, ang usa ka opisyal siya ang nagduma no sa paghatag og mga kontrata para sa pag-ayo sa kalsada. So iyahan ang tahas, no? Kabisaya, no? Iyan ang task. Tahas. Nakita niya nga ang kumpanya sa iyang igagaw, ang company sa iyang igagaw, usa sa mga ni-apply. So siya ang in charge, no? Sa sa mga kontrata. Nakita niya sa application, appeal iyang igagaw. Example na ha. Para paglikay sa conflict of interest, dapat mo declare siya nga adunay personal nga relasyon sila sa iyang igagaw. Imbes siya ang mapili sa maong kontrata, mo withdraw siya sa process sa pagpili. Diba? Kay kabaw ko siya nga usa sa aplikante para sa muayon sa kalsada iyang igagaw. So yung ana nga paagi, mapakita nato nga ning sanung siya sa purpose sa Republic Act 6713. Okay? So, na-prevent nato ang corruption, kasi syempre, no, igagaw, nga conflict of interest po. Mabito ng issue kay na, no, sa City Hall o sa mga munisipyo, kung ikaw, mayor ka, or konsyel ka sa syudad o sa munisipyo, o niya na kay parinte diha, appeal po diha sa supplier, kay mo conflict manggid siya. Okay? So dako kay na nga kanang challenge sa ato ang mga ahensya sa gobyerno. Why pagdapig-dapig no atong i-greet ang ako ang mga estudyante no Jenny May Carzano no from Municipality of Bolhoon. Of course, ang SK chairman sa Minglanilla, Eman Villanueva, may pagpaminan yung duha mga estudyante sa public administration. Imo ni classmate ka? Yes. Graduate na si Jenny, bago lang. Congratulations to Jenny Carzano, no, nga bag-urang ni graduate sa public administration. No, very good kayo, no, kanahuman gyud. Sila ka na po sunod in next year pohon. Okay, so last purpose no sa nganong naatay code of conduct para sa mga public officials and employees like encourage transparency and professionalism in the government or ang pagdasig sa gawas nun nga pamaagi og profesionalismo sa gobyerno. Example, sa usa ka city hall magbutang og online portal. Uso naman na ron. No? Nganong naan naman tayo mga page, naan naman tayo mga online portal because we have to adapt to the changing times. Naan naman ta sa digital era. No? Ning going digitalization naman kita. No? Kaning may gani na anak ta ingon ani no nga di lang mininyo madunggan, makitaan pag yun mininyo na mura na taga-chika, diba? Mura na taga-storya. So, example of transparency and professionalism. Sa usa ka City Hall, magbutang og online portal.
diin makita sa publiko ang tanan nga budget sa lungsod. Kung pila ang pondo, asa gigasto o kinsa ang nakadawat sa mga proyekto. Dugang pa ang tanan nga bidding sa projects himuon pinaagi sa open public bidding. Di ba kinahanglan nga kamo-kamura? Pwede na ninyo i-open to the public to make sure no nga tanan nakakita og example naka-live stream parehaan no naka-live stream ang bidding pwede na aron makita sa mga tao nga patas og walay pabor-pabor. Mao bitaw nang mabati no usahay ba? Usahay bati ang paglangtaw sa mga tao labi na maghiskot og bidding-bidding kay makaingon mo sila dai pabor-pabor especially kung ana ba nga di na tumakit-an kinsay mga nag-atbang sa bidding kinsay mga ning apply nganong siya mo'y nakuha ana. Sa ingon ani nga paagi mas klaro ug masaligan ang gobyerno ug malikayan ang korupsyon tungod kay makita sa publiko ang tanan nga transaksyon. Okay? Ingon si SK Chair Eman Villanueva, "Hi ma, minaw ko kay mingaw na ko nimo ma'am." Oh, bitaw no? Sus, maanha niya ko binganilya. Bisitaon ta mo diha dong ni Kuandong ni Unin. Ha? Okay. So, kinsa man ang covered sa Code of Conduct. O, kani may na kay ni. Kani si Jenny, o si Eman, o si Laika. Kuan na kay ni sila kanang well-versed na kay ni sila aning Republic Act 6713. Bisag isarang paninako sila debate sa mga, sa mga konsihal. Pildi ko sigalan ni nila. No, Laika, kinsay mga covered sa Code of Conduct for public officials and employees. So, ang mga nasakupan sa Republic Act 6713 kay mao ang ato ang mga elected officials o ang mga appointed na mga officials. Apil po dira ang ato ang mga empleyado sa gobyerno bisag temporary ka or regular ka sa trabaho. Apil po dira ang ato ang mga militar o kapulisan o ang mga empleyado sa mga korporasyon nga gipanag-iya o gidumala sa gobyerno. Pasabot, tanan nga naa sa gobyerno, whether elected or appointed. Unsa example sa appointed? For example, arita sa barangay. Kung elected, kapitan, konsehal, maora na elected. Appointed, secretary, treasurer, and all others. Okay? Muna siya. Ang nakapait sa mga kaning mga empleyado nga naa sa legislative, labi na sa munisipyo o sa city, no? Kay wala gyud na kasiguruhan ang ilang termino. Nga naman, inighuman sa tulo ka tuig, eleksyon, matag makadaog balik imong amo nga konsehal. Kay kung di, papasad ka. Labi na kung di ka regular employee. Maunang, kung naganatas gobyerno, atong i-aim nga maregular kita. No? Maregular kita kay bahala og magsigig ilis og mayor. Magsigig ilis og vice mayor. Lain-laing administrasyon. Siyempre, inikada og imo mag yung mga tao imo ipamutang, di ba? Oh, bahalag mag-ilis-ilis tag administrasyon kada nalang eleksyon. Kamo naara gyud gihapon mo diha kay regular man. Di mo matangtang, pero pwede sa mo ilabay. Ilabay sa mo bukid. So, murag example ha, Raquel Arce. O, kana, migam dyan minano. O, katong nagbag-og admin, nalapay biya na siya. Katong kanang minteryo bitaw sa kuan. Karita ba to? Karita, basta yung nana. Nabalihin siya sa lain nga department. So, di ka matangtang ka, regular ka na empleyado, pero pwede ka i-transfer og lain nga department. Okay? Mo po na nung makalagot, no? Muna, may pagpaminaw sa akong classmate pag high school, Michelle Coquilia Kanya, taga Barangay Mambaling. Oh, so kani siya, kuan sa ni siya, kanang nani siya mga nindot na mga points of view about kanano mga opisyalis nato. Ingon ana. So karon, unsa may unod manamata sa tumong og tinguha no
sa Republic Act 6713. Unsa man ang unod aning balaura? What are the norms of conduct? Unsa man jud dapat jud nga kinahanglan sundon sa mga opisyal o empleyado sa gobyerno ato naghiskutan human ani nga atong mubong pahinumdom. Di gyud sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa Lactoplant magka-half size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Moabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatiak ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini, doon ang kinigitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y pupatok sa high blood pressure o mapaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ang ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Tita M, anchor woman sa programang aron ang lungsod masayod mag-Lacto Puffy aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Glain gyud ang akong paminaw mo to nga palit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga, suka ko, mundang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa, ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga Lacto Puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kog maayo sa Lacto Puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lacto Puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lacto Puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Lacto Puffy, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Puffy tamin usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Puffy para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Puffy kitang tanan. Mag-Lacto Puffy. Oras nato karon alas 12:33 sa udto. Before ta mo balik og hiskot about sa Code of Conduct of Ethical Standards for Public Officials and Employees, atong i-acknowledge atong mga hook-up stations sa nagkalain-laing mga lugar kay sila nimno mo palanog sa atong sibiyaanan. No, diha sa nagkalain-laing lugar sama sa 98.1 DYPS BT Radio diha sa Tuburan. 107.1 Regal Radio Toledo City.
100.7 Power Radio Bisdak diha sa Lutupan. Ug 95.3 DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw diha sa nagalanay lugar. May pagpaniud to ninyo diha no sa ato mga hook-up stations. Okay, so karong tungura atong hisgutan unsay unod sa Republic Act 6713, no Code of Conduct for Public Officials and Employees. Nganong kinahanglan na amani? Nganong di man jud dapat malimtan? Nganong dapat kada tuig we will be refreshed kung unsa jud ning mga Code of Conduct? No kay kanang makalimot ta ba? No ang ending ana bati jud kayo. Unsay number 1 nga norm? Oh, may Bisaya ang norm no? Basta norms of conduct. First norm of conduct like Commitment to public interest. So, public interest must always come before personal interest. Ang interest sa publiko kinahanglan kanunay mag-una kaysa personal nga interest. Oh, di ba? Didagan gud kabaw na tadaan nga inigdagan nato. Inigdagan nato unyag makadaog ta naagi tay trabaho. And most importantly, it's always about the interest of the general welfare. Ang kaayuhan sa kinabagan. Grabe ka Bisaya. Ang interest sa kinabagan, general welfare. Nakatunan na nato sa Philippine Constitution nga kining tanan, ang tanang balaod to protect the general welfare. Maupod na mga naa sa public office. Atong public interest must always come before ato ang mga personal nga mga katuyuan. Oh, lahi masad kag tumo nganong nidagan ka. Oh, ngano ka no, di na ta magsaba. Ikaduha. Ang ikaduha kay ang professionalism. Duties must be performed with excellence, competence, and dedication. Ang mga katungdanan kinahanglan buhaton inubanan sa kaalam, katakos ug dedikasyon. Katakos. Sorry. Nandiyo ka kauban rin nga. Usay English, usay never mind. No? Muna no, ang mga katungdanan kining ato ang mga duties and responsibilities should be performed. No? Inubanan sa kaalam, no, knowledge, excellence. Mao bitaw na kanong kabantay mo kunay bag-o nga maglingkod kuan na sa dayon kanang sana seminar for newly elected officials and employees, 'di ba? Naagyud na. Kay because we are always reminded with the duties that come with our positions. 'Di ba? Di ra pasabot nga nagadaog mo man na, daog na mi. Ana lang. Dapat na tay continued capacity building. Kita, capacitated ta dapat kay mauwaw ta pangutan unta kun unsa ganitoy about wa tay matubag kauwaw no uwaw baya na o mo nang dapat para di ta maulawan magtuon ta labi na kung unsa ang imuhang trabaho. Ang imong trabaho kursihal ay paghilabot sa trabaho sa kapitan. Sorry. Wa ko'y padungdungo katuha. Chika rin nga to, adire. No? Unsa pa, our duties should be performed, no, with competence. Katakos. Hindi ta magpahalata dihang watay alam, watay nahibawan, or watay experience. Kaning naata sa posisyon, it's a very good experience. Di nato paabton sa punto nga nahuman atong termino na wa gyud tay gibuhat. Purting ilara. Look back, unsa kanito'y nabuhat ni mo Kap? Wala. Nanagan rami, nanubati kayo. So muna no, professionalism. Third norm. Ang ikatulo kay justness and sincerity or kaangayan o kamatinud-anon. Nindot ka siya nga words, no? Kaangayan o kamatinud-anon. Mura ba dyan ng qualities ni Kap? Uy, aw. Ika, sunod. Sunod or? Yaw ka na, officials. So, officials must act fairly, honestly, and without discrimination. Ang mga opisyal kinahanglan molihok sa makiangayon
nga pamaagi matinud-anon og walay gipihig or gidiscriminate. Na, di ba? Gipihig ka, no? Grabe sa gipihig. Uy, no, kana, no. Muna itong giingon na to ganina nga, everything should be acted in with fairness, honesty, no? Mabitaw ng kung ikaw, empleyado ka sa gobyerno, di ba? Unya, na ay ayuda, ay sa pag una, uy. Di ba? Kaya nanagog ka diha. Nanagog ka sa barangay. Ihatag na nato sa katawhan, which nga nang inahanglan. O naisubra, hala inyuha. Di ba? Unya, kanang giingon nga, kanang naiingon nga pinili, no? Muragwa siguro yung barangay nga, di mo reklamo nga, gipili, duol sa luwag, no? So, kada tong COVID, nausog yun na siya nga term. No, nga duol sa luwag, ana. Katong time, mamang gito yung time, no, nga, murag, uso kaayo ang hato ng ayuda. And then, pag after sa mga disasters, muna na yun, ano? So, ang atong message, ana, para sa ato ang mga kabarangayan, no? Ako, including me, katong mga wa pa matagaan, sa sunod na ayuda, mauna po to ang tagaan. Para moabot sa time nga tanan na tagaan, so if napay sunod, at least natuyok na, natagaan tanan, fair and square. No? Pero na ay mga sometimes no sa DSWD, wala gid mi hold sa barangay ana. Labi na kung sila maoy ning verify dito mismo sa ato ang kabarangayan. Huwag i-hold ang barangay ana, ha? O di ta magpalabig bash kay labi na tay alam. Okay? May pagpaminaw Jasper Pacanya and Arabella. Hulo, kumusta magagwaps, na? Sa muna, no? And also, kanibitang and without discrimination. Mabitaw na nga anatay grupo sa mga LGBTQII+, onda ka. Taas sa mga term, no? O mao nang, they are also recognized ato ang mga LGBT. In fact, they are well represented gani sa City Hall na agi na sila Federation, which is a very good initiative, no? Kay, kanang, sana, usa sila sa nakapa-beauty sa ato ang komunidad, no? Ang ato ang mga LGBT. Okay, next norm like political neutrality, unsa man ni siya? Services must be provided regardless of political affiliation. Ang serbisyo kinahanglan ihatag sa tanan unsa man ang ilang bulok sa politika. So usukin na siya sa barangay, no? Yes. Nga kanang ay hatag-hatag na ipanghatag. Ay lang na kay kuan na ba na siya sa lain? Sa laing partido. So regardless of your political affiliation, labi nag ikaw kapitan, di ka mamili, 'di ba? Kay wata ka baw no, dili na imuha. Pero imo siyang gi-appeal. Mingon siya, hula, buutan man din si Kap. Mabutar na lang ko niya sunod. Oy. Di ba na, majingon na. There's nothing permanent, especially in politics, no? It could be na karon di na siya ganahan nimo, imong dagway di siya ganahan, but because of fair ka, neutral ka, maski kontrapartido mo, hatag gyud ka, or apil gyud mo siya sa services, especially basic services, no? Ang tao mausab gyud. Mingon gyud, nindot man dito siya na kapitan. Ganahan ko ato niya na kusihal kay aside sa tabian mo, lihok sad. Char lang. Okay, next norm, responsiveness to the public. Government service should be prompt, courteous, and efficient. Ang serbisyo sa gobyerno kinahanglang pas-pas, matinahuron og epektibo. So kanang mga staff sa inyong mga barangay nga maldita, kailangan na sila i-listen. No? Sakto dyan, no? Courteous. Government service should be courteous. Una, di ba, nauso man na sa meme sa una sa Facebook, kinsa ko ni mas maldita? Ang librarian sa eskwelahan? Ang registrar ko, no? O ang staff sa gobyerno? Olo, oy, bati Aray ko! Bati kay siya, no? Ngilaat kay siya paminahon nga, apil ka siya. Kinsa iba sa istrikta. Kana ko nung staff sa gobyerno. Nakitang nasa gobyerno, maraputag ba sakitan? Oy, di ba dapat ingan ana, ha? Dapat courteous, no? In the most polite way, dapat, no? Atong government service and paspas. Maunang naatay ease of doing business sa ato ang balaod. No, lain sad na siya nga topic.
No, kay dapat alangan. For example, nangadlawon gyud siya kay niadto siya sa City Hall. Pag-abot sa City Hall kay iya nang isa-isa iyang tuyo niingon ang staff, balik lang ugma. Hala, taga-bulhoon ra ba ko? Minatay, dugay ko maabot, kasplite, oras. Diba? Mo nang naagitay ease of doing business, no? Naatay ARTA, anti-red tape law, nga maoy mo tanaw, no? Kung nitsubay bata sa sakto nga promptness, di ba? Naama na, dapat ang business permit makuha nimo within how many days or within that day ba? Ingon ana. Naana tay ingon ana nga mga balaod para sa katong mga wa kahibaw. Okay? Kay luoy kina mga magadlawon. Oy, kita ka ng linyaan ng kuan PSA. Bata pa ko hangtod karon taas gyud gyapon sila linya. Grabe. Kanang SSS na naguday matug diha ini kadlaw. O ini gabi para inig buntag. Una sila sa linya. Di ba? Tinood man na. Makitaan magina nato. Oh, sige lang. Time will come, no? Daanan lisod naman ta sa digitalization. Ana. So ato na nang tabangan pohon. Sige lang, ato nang kiseng congressman, congresswoman atong tuktukon ana, no? Nga ma-address na siya. Next norm, nationalism and patriotism. Loyalty to the public and Filipino people must be upheld. Kinahanglang ugmaron ang pagkamaunungon sa republika ug sa katawhang Pilipinhon. Oh, diba? Grabe sa Loyalty to the Republic of the Philippines. Maobitaw na kumudagan gani ka, labi ng national, unya dual citizen ka, di ka pwede mo dagan. Uy, you have to choose between being a Filipino and being a US citizen. Okay? Oh, kaya syempre, asam din na ni mo asa man nimong loyalty, ana. Nidagan ka, I am a Filipino and also a US citizen. Ingon, ana? Di ba ingon, ana, no? Maunang, and also, no, part sa nationalism and patriotism, kanang most tangkilik ta sa sariling atin. Di magsigig palit og branded. Uy, di ba? Act global, sa ganito ulit? Think local, act global. O, sakto. 'Di ba? Kanang mga branded na naman na mahal na nadaan. Madato og samot ang mga tag-iya ana. Ngano man di ay arita sa mga products made by Filipinos. Mga kapwa nato Pilipino, mga kapwa nato Subuanon, kanang mga hinimo sa mga piniri. So, gwapa ba kayo og naog quality? No, nindot kay siya quality. Why not mutangkilik po ta sa local brands. Di lang kay magsigit tag Birkin, Louis Vuitton, no? Namatay mga local products na mga gwapas ato. Kaya kung kauban diri, magsigig palitan ng mga kuan, branded. Basher ka. Next norm, commitment to democracy. Public accountability and democratic principles must be respected. Kinahanglang tahuron ang tulubagon sa publiko ug ang mga demokratikanhong prinsipyo. Oh, di ba? Mo ba na giingon nga we are all entitled to our opinion. However, we have to respect democratic principles. Di ta magbuot kung muna ang iyang palangtaw. Kung muna iyang tanaw. No, that is her right. Kaya naman lain-lain man nato katungod. Right to speak, right to vote, daghan ka tingin ana, no? And every time na atay mga issue, labi na kaning issue na to sa nasyonal, daghan na king nag-aw, daghan na kay mga relasyon nga naguba, mga amiga nga nagkaaway, tungod lang kay ang usa green, ang usa kay lahig kolor, no? Ingon ana, so, it could be, no? We can agree to disagree on some issues. But we have to respect whatever is kanang iyang prinsipyo ba. No, our democratic principles, it should be respected, no? For example, tanaw niya, ganahan siya LGBT, ay pagbuot. Kung mag-amiga siya LGBT o unsa ba. Okay? Iyahaman sad na, no? Commitment to democracy. And the last norm, mauning simple living. O sabi saya pa, yano nga panginabuhi. Char. No, char kayo. Yes. Ang mga opisyal ug ang ilang pamilya kinahanglang magpuyo og yano
o kasarangan lang nga haom sa ilang kinitaan. So nakoy nabasahan ani sa Facebook ba nga about ani simple living kay naa daw siya public officials sa ilang barangay nga kuan ko no ang sakyanan more than 3 ang sakyanan. And then nagpost siya ana siya nga dapat ko no ang mga public officials, ang mga nag-work sa government, dili ibalandra ang ilahang kwarta, nga na, kay insulto sa mga nato nga mga citizen sa ato ang barangay or sa Philippines nga nagtrabaho tag 8 hours, pailaan na. Minimum wage. And then, kita ang nagpasweldo nila, pero sila ang daghan kay sakyanan. Inana, no? Okay ra unta kung iya nang na-purchase o napalit. Before pa, kasi ka na bang, namang gawin natural dyan nga dato na daan, no? Maubitaw nang, unya ato man nahiskutan, no? Very quickly ang mga salen. Pero karon atong basahon na nga interaction ni Lem Desamparado Avila. Ingon siya, okay ra branded ma'am, pero okay. Bitaw, pangukay mo, daghan kay branded ito. Grabe. Tinuod yun na, no? Atok, bisag asang barangay, daghan kay ukay-ukay. Mga branded pa, mapalit rin mo 40, 50, kana, pwede kay na, no? Karon, atong hiskutan ang mga gidili nga buhat og mga transaksyon. Example, no kani mga opisyal ug empleyado sa gobyerno gidid-an kay not allowed, no? Mo ni siya. Unsa na siya like number 1 like? Ay labot example. Pagbaton og pinansyal nga interes sa mga transaksyon nga nanginahanglan og pag-aproba gikan sa ilahang opisina. Example ha, dapat wa gyud kuno kay financial interest sa mga transaksyon sa inyuhang opisina. Example, nay usa ka municipal engineer. So engineer siya sa munisipyo nga naa siya'y iyang own construction company og iyang gipadagan ang project sa kalsada nga siya mismo ang ning approve. So siya'y municipal engineer, tungod kay naa man siya construction company, ang iyang company iyang gipirmahan nga maoy na-aproban. Kana, gidili na, kay naa sigay financial interest sa transaksyon nga sakop sa iyang kaugalingong opisina. Okay? One example like ka, unsa pa'y mahuna-hunaan ni mga example anang financial interest. Ang usa ka empleyado sa Department of Education andunay negosyo nga nagbaligya og school supplies. Unya siya usab ang responsable sa pag-aproba sa procurement sa eskwelahan. Mga supplies pwede sa eskwelahan. Maligya siya. Dili, siya ang mo approve sa okay. Siya pud ang naay negosyo. Dayon. Dili kini tugutan tungod kay makabenepisyo siya pinansyal sa kontrata nga iyang giaprobahan. Di ba? Siya ni approve pero iyang giaprobahan iya ra sang kompanya. Unya naa siya diha ga trabaho, okay? So dili na pwede hasam nga naminaw diha karon. Ikaduha lay ka nga dili pwede buhaton nga transaksyon. Pagpili sa mga trabaho pag-apil sa mga trabaho sa gawas or outside employment nga walay pagtugot. Example ha. Usa ka Department of Education teacher, DepEd teacher nga nagtrabaho sab siya og insurance agent. Human sa klase nga walay written permission sa ilang opisina. Namogoy mga certain positions nga dili pwede og outside employment. No nga walay what do you call that one, permission. No, another one kanang empleyado ka sa BIR. Nga naa kay sideline nga bookkeeping service para sa usa ka private company, dili na siya pwede if wala siya permission sa ahensya sa BIR. Kay natay mga ingon ana nga mga nga dili pwede nga mga transaksyon. Ikatulo, pagdawat og mga regalo, pabor or pautang nga mahimong maka-impluwensya sa ilang opisyal nga buluhaton or bribery kini. So di ba bribery is giving and receiving. Di ba? Example, usa ka empleyado sa gobyerno gitagaan sa usa ka negosyante, no? O kanang ginapitan nag usa ka negosyante og gitanyagan og walay interes nga pautang.
isip pabor kapalit sa paghatag og espesyal nga pagtagad, special treatment sa iyang permit application. Iyang gipautang nga walay interest, pabor-pabor ba? Kana di isa na pwede ha, gidili na tungod kay mahimong adunay impluwensya ang iyang opisyal nga trabaho. Okay, last one na. Paggamit sa mga confidential or sekreto nga impormasyon para sa personal nga kaayuhan. Diba? Naaman tay data privacy. Dako kay ng violation. So, imong gamiton ang confidential files labi na sa gobyerno patay gid ka. Example, usa ka empleyado sa gobyerno nakahibaw nga naay project sa daan nga tukuron sa usa ka lugar. Gigamit niya kanang confidential file or information aron makapalit og yuta didto, una pa musaka ang presyo. Kay kabaw man siya nga naay tukuron nga project sa lugar. Kabaw man siya, palit siya dalig yuta dito dapit. While wa pa ni saka ang presyo, dili na pwede ha. Violation ka na. Kay diretso ta diri sa ubos. Okay, diri ta sa SALN. Okay? Unsa man ang SALN? Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Walay bisan kinsang nakadaog na wa nakaila unsa ng SALN. Mauna ang mga mauni ang kinahanglan i-file sa mga nakadaog. Okay, naaganin na siya certain time kung kanusa mo file sa SALN. Unsay meaning sa SALN like ka? Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Unsay coverage ana? So, ang mga opisyal og empleyado kinahanglan mo file og SALN. Under sa SALN, mga kabtangan, mao na siya ang assets, mga utang or liabilities, kinatibuk ang bili or net worth, ug ang negosyo ug uban pang pinansyal nga interest. Okay, so nganong naaman tay SALN? Nganong kinahanglan mo submit og SALN? Gihimo kini aron mapalambo ang transparency or katinawan og accountability, meaning tulubagon sa serbisyo sa gobyerno. Kay masyak na lang ta, karon usa pa iyang balay. After 1 year, 5 na iyang balay. No, so, subay sa balaod sa Pilipinas, ang pinakabag-ong opisyal nga gifile nga SALN, alang sa usa ka tuig, mostly ma-process na siya or mahimo na siyang available tunga-tunga sa tuig. So, middle of the year. Meaning, ang SALN for karong tuiga, wala pa siya ma-finally compile sa Office of the Ombudsman. Tungod, kay wala pa man nisod ang mid-year. Hapit na. Kay June man ang mid-year na to, no? So, karon while wala pa na kumpleto ang 2026 SALN records nga giprocess pa, ang mga miaging opisyal nga disclosure sa COA o Office of the Ombudsman kasagarang naglista sa mga kaning mga top earners, top tier earners no sa opisyal diri lang na sa dakbayan sa Sugbuha. Sa Cebu City mo ni ang mga top tier earners, no? Meaning kanang mga dagkog SALN. Ang sulod. O number 1, Junjun Osmeña. Number 2, Bebot Abellanosa. Number 3, Nestor Archival, no? Atong current mayor o former city councilor. O former sa di siyang number 1, no? Nga labing adunahang konsihal. Grabe ya. O gikapat si Mary Ann, Konsihal Mary Ann de los Santos. So kanano kanang mga top no, mga one of the richest city councilors sa pagniaging term. Okay, so like unsay ang kaning SALN records sa kinsay nag-file, kinsay mo verify ani? Mo file ang mga opisyal didto. Ang mga opisyal ang mo-file. I-verify ngadto sa Office of the Ombudsman Visayas. Alang sa opisyal og certified nga kopya sa eksaktong 2026 SALN, mahimong modangop og formal nga request sa Office of the Ombudsman Visayas o sa Cebu City Government Public Information Office. Okay, kung gusto mo mahibaw kung pila ni kwarta ani nila, pwede mo murcha. Pwede na mangutana. Pwede na mangutana kay kuan man na siya. Ay, noon i-release man gyud noon. Sorry. I-release man gyud noon na, no? I-release gyud noon na, so meaning wag why maka ipsot, no?
way makaikyas kay i-release man na, not unless dili siya mo submit. And non-submission, no? Ang non-submission sa SALN, huwat na lang sa imong penalty. Okay, so now no sa kaning di pa nato tapuson no kay atong oras is 1 hour ra gyud. So imbes daghan pagkatagba-chika, 1 hour man gyud ang gihatag no. Sige lang puhon, bisig madugangan natong oras no. So atong basahon diri ang interaction. So naniingon diri. Naniingon diri nga kung naalagi kung kanus ada ito ipanghatag katong mga gipang submit nga para pang-ayuda sa DSWD. Ato nito bagon ha. Ang kaning sa DS, kami kita sa barangay, watay hold it, ana. If moingon si DS nga mang-release na ta, then that's the time nga mag-post na dayon sa mga official pages, ang mga barangay, kung kinsa tong nga na-verified sa DS. Okay? So, kanang mga 4-piece, naapod na sila galingon nilang meeting. Nasa sila meeting every month, sa amuaga ni First Friday of the month, no? So, kana siya. Unya, naay laing interaction dere. Kung simple living, diligi sila simple. Tumalipay ba? Huwag sabot, tumalipay ba ko sa imong pangutana? Kung simple living, ano di ba sila simple? Huwag tayo mahimo, di sila simple. It's just that, naatay, ay kabalaka kay naamang gyoy office na ay opisina sa gobyerno nga maugid na imo tan-aw if murag over na ang imong kanang kadato diha, no? So kani siya ang Republic Act 6713 kaning Code of Conduct, guide ni siya sa ato ang mga opisyales, sa mga empleyado sa gobyerno. Labi na empleyado, 'di ba? Mas dato pa siya sa konsehal, no? Maka-travel pa kaysa ni Kap. Ngayon kaning tanan atong gipangisgutan, guide ra ni siya. Okay? Tungod kay we all have to be grounded. Naata dapat nagtamak pagyugihapon ta sa yuta. Kay dita murag white lady nga naglutaw, no? Kay kining mga balaod naagid ni sila mga silot sa paglapas. Grabe sa Bisaya kayo no, penalties for violation. So ang mga paglapas mahimong mo resulta sa administrative sanctions, no? Mga suspension or dismissal, no? Daghan na kita kaila nga mga opisyalis na-suspend. Kawa magdahom nga masuspenso. And eventually nataktak. Daghan na kitag mga opisyalis nga nataktak sa serbisyo because ni violate no sa Republic Act 6713. And of course no walay kahumanang multa, bayad jud ka. And of course naapagyoy imprisonment depende sa kabug-aton sa imong sala, no? Ang gravity sa imong nahimong sala, no? So muna ang kinatibuk ang topic no about sa Code of Conduct for public officials and employees. So kani siya daghan magudang na about anang mga unsa kuno angay nga about sa SALN nangutan na nako ani so nakanon ako siyang i-discuss for labi na sa mga uban nga wala kaayo idea, labi na kato mga wagyud nakatrabaho og gobyerno, wala nakasuway og dagan ingon ana, no? So may pagpaminaw Charito Ansay, no? May pagpaminaw nimo diha, ma'am. So like unsa imo nga nakay message ato ang mga listeners labi na sa mga public officials, okay kani siya future pud ni siya nga public officer, no? Or public servant. So para sa imong mga listeners, thank you so much sa inyong pagsuporta sa iyahang chika og advokasya diri sa Bantay Radio. So, akong message sa ato ang mga public officials, tarungan ninyo inyong trabaho. Kay you are elected to serve the people, not yourself. Okay, no? Stricta kaslay ka, no? So, muna siya, no? Before tamo end, let us also again acknowledge our hookup stations, 98.1 DYPS BT Radio, 107.1 Real Radio, 100.7 Power Radio Bistak,
og 95.3 DYAJ One Heart Radio. Daghang kay salamat sa inyong pagpalanog diha sa atong Sibiana, no? So dili lang dinhi natapos ang atong advokasya, no? Kani advokasya about unsay mga angayng buluhaton ug mga dili angayng buhaton sa mga public officials and employees. Sugod pa lang kini sa atong paglihok, gawas ug sulod ni ining radyo. Daghang salamat sa paguban kanamo karong adlaw sa chika ug advokasya. Hinaot nga ang inyong mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala bisan asa kamo moadto. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member sa Cebu Province ang maanyag si Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa among Program Director o Station Manager June Carillo, o sa akong partner technician Kinon Siniza, kini si Grace Bakero nga nag-ingon padayon sa pagpagabana. O kini ang chika o advokasya. Maayong hapon. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Hour service Bantay Radio brings you the local and national issues across the land, reaching all buts and cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band. El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.